Tondo pa rin, karamihan sa mga isinugod sa ospital ay pawang mga bata. Ang salarin, Piccolo pa rin. Paputok din ang sinasabing sanhi ng pagkasunog ng ilang bahay doon. Mula sa Tondo sa Maynila, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, wala mang pagod ang mga otoridad sa pagpapaalala kontra sa paputok. Tila may mga kababayan pa rin tayong nagbibingi-bingihan. Kaya ang resulta, marami pa rin ang naputukan sa pagsalubong sa bagong taon. 67 na ang bilang ng mga naputukan na naisugod sa Gat Andres Bonifacio Hospital sa Tondo, Maynila mula kahapon. Karamihan sa mga nasugatan, mga bata. At ang pinakamapinsalang paputok, ang Piccolo. May mga naputukan din ng pop-up o yung mga hinahagis na may hinang paputok. Pero may nasugatan din ng dambuhalang Goodbye Philippines. Bago magtanghali na pauwi ang karamihan sa mga nasugatan at sa kabutihang palad, walang naipaulat na nasawi. Ayon sa mga nurse dito, mas mataas daw ang bilang ng mga naputukan ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. 28 naman ang mga biktima ng paputok sa Tondo Medical Center. Karamihan din sa mga naputukan, mga batang gumagamit ng Piccolo. Gaya na lamang ng batang ito na naputukan sa hinlalaki at hintuturo. Hindi naman namin talaga siya pinapayagan eh. Dala na lang mo siguro ng kagusto. Bata ho, mapilit. Nasunod din ho niya yung gusto niya. Yun, nagpaputok ko, pati daliri niya. Kung sa ibang ospital pababa ang bilang ng mga naputukan, dito sa Tondo Medical Center, bahagya pa raw tumaas ang bilang. Mukhang mas mataas ngayon yung firecracker-related injuries compared sa last year. We can see dito sa list natin, pinaka-common cause ng firecracker-related injuries is yung Piccolo. And mostly bata? Mga bata mostly. Hindi na nagbago yung trend. No? Last year, ganun din yan. Mga ganun din last year. Paputok din ang pinaniniwalaang dahilan sa pagkasunog ng ilang bahay sa Gabriela, Tondo kaninang tanghali. Tulong-tulong ang mga residente at bombero sa pag-aapula ng apoy. Nang kinapos ang tubig ng mga fire truck, nag-igib pa ang mga residente para mapuno lang ang tangke ng mga fire truck. Kakatapos lamang ng pananghalian ng mga taga-Gabriel at Tondo ng tamaan ng sunog ng kanilang komunidad. Dito sa akin siguro makita mo yung mga bumbero abala sa pamatay ng sunog. At habang dito naman ang mga residente walang abala sa pagmamatid kung kakalat nga yung sunog sa kanilang kapaligiran. Ang mamang ito, ang perang pamasko mula sa isang pamangkin, ang nag-iisang bagay na kanyang naisalba. Galing ang Paganyaki, yan ho. Naman po sa pamangkin ko susukat sa Paganyaki. Sabi ko, baka may magkasunog. Nangyari nga. Wala na, sunog na. Wala ko na. Hindi pa pera na to. Naisip ko, napamas ko po. Pero mga kasakapak ko, pinabayaan ko na. Basta buhay ako. May narinig daw sa pumutok doon. Wala naman ng kuryente ron eh. Walang kuryente. May pumutok para may sumabog. Tapos ngayon, nagliyam na ko yun. Mel, napag-alaman natin sa mismong kamag-anak nitong isang 40 anyos na ginang na kanina pang hinahanap dito sa lugar ng Tondo kung saan naganap ang sunog na natagpuan na ang bangkay nito pasado 3:00 ng hapon. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung ano talaga ang tunay na sanhi ng sunog. Samantala, Mel, dito naman sa Tondo Medical Center ay nagsara na yung tinatawag na triage area o yung special area na tumatanggap ng mga biktima ng paputok. Bagamat sabi naman ng mga doktor dito, handa naman tanggapin ng ospital sa kanilang emergency room kung may darating pang mga biktima ng paputok. Mel. Maraming salamat at Happy New Year, Chino Gaston.